At kaugnay ng mga isyong kinakaharap ng ilang paring Katoliko, kasama natin dito sa studio si Archbishop Emeritus Oscar Cruz. Magandang umaga po, Archbishop Cruz, and thank you for coming. Magandang umaga po. Yeah. So, ano bang parusa sa mga paring nagkakamali? Kasi alam naman natin, tao rin naman sila at minsan nagkakamali din ng pare. Ang simbahan matanda na yan, kaya meron siyang Code of Canon Law. Andun lahat kung anong dapat gawin kapag ang isang pare, obispo, kardinal, papa ay nagkamali. So malilinaw yan. And these are called penal laws. So may kaukulang parusa sa bawat pagtataksil sa kanilang sinumpaan tungkulin. So, pero ano to, yung mga rules yan sa ilalim ng simbahan, ano? So, ano ba yung mga parusa na pwedeng gawin ng simbahan sa isang pare? Ang parusa sa mga pagkakamali ng pare ay graduated, no? Magmula sa maliit, patas ng patas, palaki ng palaki. Ang pinakaunang masasabi natin pinamakaliit ay scolding. Scolding, parang reprimand. Warning. Tapos yun, nakasulat lahat ito? Nakasulat lahat yan. These are all documented. Pagkatapos doon, etc. Hanggang dating ka sa pinakahuli, ang tawag din dismissal from the clerical state. Tatapong ka. So to speak, no? Bahala ka sa buhay mo. Basta you are not a cleric anymore. Anong gagawin ko? Ewan ko. Basta gawin mo kung gusto ko. But you are not a cleric anymore. That is the worst and the biggest penalty. Okay, pero itong si Monsignor Cristobal Garcia sa Cebu na nasa balita ngayon ay pinususpindi ng Vatican. So isang parusa na yon, naparusahan na siya. Yes, suspension is also a canonical process, canonical penalty, meaning to say, you may not do any priestly ministry. Kalma ka lang. You're out of the ministerial coverage of the church. Hindi ka pwedeng magmisa, hindi ka pwedeng magkumpil, magbinyag, lahat hindi pwede. So, suspension ang tawag doon. Pero pari pa rin siya? Pari pa rin siya. Yung pari kasi oras na nasa iyo, tapos na eh. Miski ma-dismiss ka from the clerical state, state lang yon, hindi yung priesthood. So, ang problema nga, you're a priest but you are a no priest. It's a dichotomy, no? Kaya matindi yung parusa. Okay, yan ay church law or canon law, no? Meron naman yung secular law o yung pamahalaan, no? Yung batas ng pamahalaan. May kilala ba kayong pare o may alam ba kayong paring nakulong na dahil sa paglabag sa batas? Yes. In fact, yan, mga apat na yung alam ko na nakulong at hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi doon din sa probinsya, mga nakulong sila. Ano yung mga naging kasalanan nila? Cavorting with young girls. Meron naman iba, relation with women, concubinage. Kung minsan, they try to get married. Because a priest may not really get married, but attempt ang tawag doon. So ito, mga criminal case, and the state takes care of those cases. Mangyari simbahan kasi wala siyang preso, wala siyang pulis. So ang mga parusa niya ay basically human at saka spiritual. Okay, so in effect, itong si Monsignor Garcia naparusahan na with suspension, pero hindi pa tapos yung kaso, iniimbestigahan pa lang. So pwede pala yon, habang iniimbestigahan, pwedeng masuspindi na. Yeah, dalawang investigasyon pwedeng gawin sa kanya, church investigation at saka civil investigation, at magkahiwalay yun. Pero kung maaari, pwede din sila magsama para ganoon to exchange evidence. Okay naman yan. So ano pong pananaw nyo doon sa kaso niya, kaugnay nitong so-called ivory smuggling? Tama na yung ivory, using ivory for icons. It's not needed eh. Kaya lang, nung araw na uso, pagkat maraming ang elepante, pero ngayon wala na elepante, it's a endangered species. So, hayaan na natin elepante. Ang ganda nito, ang dami nating kahoy na ang huhusay gawin imahin o religious icon. Yung Quiapo, yung nasa rin ng Quiapo, hindi ivory yon, kahoy yon. Pero tinan mo, Pero may mga kahoy din na bawal putulin. May mga endangered species na rin na protected na patas. Pero karaniwan, itong mga napuputol na ito ay matatanda na. Ito yung mga ginamit na sa simbahan nung, I do not know, during the Spanish time, na ginagawang mga poste.
Pag yung simbahan ay babaguhin, itong mga kahoy na ito, ang gaganda. Yung mga kamagong, yung mga ironwood, they are very beautiful pieces of wood. Pero maraming devout Catholics po, hindi lang mga pare, pero yung mga lay na mahilig talaga sa mga mamahaling klaseng yung ivory figurines na Santo Niño at iba pang mga religious icons. Lalo na yung mga donya na medyo may kakayahan. So pinipreach nyo ba na wag nang bumili ng mga ito? Kahoy na lang ang bili nila? Hindi kasi, it doesn't need to be even said So they should know it's wrong. They should know it's wrong because it's not even needed, no? Why will you get the ivory... Pero itong si Monsignor Garcia nga, dinidisplay pa, may mga exhibit pa yung kanyang ivory religious icons. Ginawa niyang hobby. Hobby niya. Hobby niya yon. Pero pinapalabas din na dahil yun sa kanyang religious devotion. At syempre, isa siyang halimbawa para sa komunidad. So, paano mawawala yung ganong klaseng practice kung yung isang halimbawa nga sa komunidad ay ginagawa rin? Ang akin, objectively talagang mali. Pero subjectively, baka hindi niya nakita yung anggulong yun. I'm willing still to reconsider his plight, no? Pero yung mag-iipon ka ng ivory images, ano yun? Para saan yun? Anong gagawin mo ron? So I think, it's no more time to do those things. Nung araw, yes, siguro. In fact, during the time of Mrs. Imelda Marcos, ivories of various sizes and kinds and makes. She was very fond of that. Very fond of collecting them. And she was able to collect a good number of them. I saw them. Archbishop, may mga kasong ng mga nagkakasalang pari sa Amerika at dito pumupunta kasi may mga records nga yan. Dahil sa Pilipinas daw, mas maluwag daw ang batas, lalo na sa mga pari daw. Kung sa Amerika, makukulong sila, mapoprosecute sila. Kung pumunta rito, ay minsan nagmimisa pa nga sa Pilipinas kahit may kaso sa Amerika. Ano hong pananaw nyo dyan? Marami magagalit sa akin, obispo nito. Bakit? Because some bishops are so kind and so holy, they do not appreciate the significance of a priest who has violated his commitments and obligations just to receive them back because you see, after all, he's a man, he can sin, etc. Sabi ko naman, kung siya'y tao na, ano pang gusto niya? Pag sinasabing kami tao lang, tao ka na pala eh. Okay? So I think the bishops should be careful on the priest that they will accept, especially if they come from abroad. Kapag ang pari nasa abroad at bumalik dito, may problema. Hanggang walang problema, andun sila. Pero pag problema, babalik na dito. Kaya yung mga obispo, kailangan they should be very, very careful of accepting what they call the returnees. May problema yung kaya andyan. So, keto lamang. Pero totoo yun, na may mga paring nagkakasala sa ibang bansa yes. at dito nagpupunta sa Pilipinas. Yes. So bakit sa Pilipinas sila nagpupunta? Taga rito sila usually. Mga Pilipino to. We're not talking of foreigners coming over, but they are Filipinos who went abroad and then come back here because they are no more, they are persona non grata there abroad. So babalik dito. At confident siguro sila na hindi sila mapoprosecute dito? At sa Amerika, baka pa sila mapreso? Totoo yun. Ang gagawin nila, hanap sila ng obispo na mabait, na banal, para matanggap sila. I think... at pinapayagan sila magmisa ulit, magminister sa flock. Oo, yun ang medyo para sa akin, pasensya na, para sa akin, hindi po tama yun. Pag po ang isang pari ay umalis sa States, nagpunta rito, tayo muna, sandali, mahirap kitang tanggapin dito hanggang hindi ka papatunayan. Bakit ka umalis doon? At tatanungin ko yung obispo mo ron, bakit ka umalis? At makikita ko yung mga dokumento, sasabihin ko siya, sorry, punta ka sa iba pero hindi pwede ito. But that is administration, that is discipline, that is elementary logic. You don't need books to know these things. So priests should not be above secular law. Man's law. They are not and should not be above church law, much less civil law. They are bound by all these two spheres of legalization. Okay, of legislation. Okay, speaking of which, Archbishop, itong issue ng taxation of
religious properties that are being rented out. Ano ho ang pananaw niyo dyan? Halimbawa, may mga building na ang pag-aari ay simbahan o yung Archdiocese of Manila nga, tapos pinapaupahan nga yung space sa mga commercial enterprise tulad ng travel agency, salon, etc. Dapat ba magbayad ang simbahan, ang Archdiocese doon sa kinikita nila sa upa? Hindi kailangan ng aking pananaw dyan. Yan ay malinaw. Kapag ang isang pag-aari ng simbahan, mga lote, halimbawa, building, ay ginamit mo sa komersyo, kailangan ka magbayad ng buwis. Tapos ang kwento. Ngayon, kapag ang isang lugar, may building, simbahan, halimbawa, hindi ka magbabayad ng tax doon pagkat it's not for commercial purposes, no? Kumbento, simbahan, etc. Ngayon yata, exempted din yung eskwela. I do not know about this. Pero walang malinaw yan. Mula't simula, malinaw yan. Basta commercial lang iyong pag-aari, kay simbahan ka, kay hindi, magbayad ka ng buwis. At hindi pwedeng sabihin nasa ilalim nitong exemption for religious activities. Hindi pwede. Sorry, hindi pwede. At malilinaw niyan, ang libro 2 sa mga simbahan, these are taxable income, these are exempt income. So, may mga accountant sila at silang nagsasabi, magkano ibabayad, pada dito, etc., etc. And that is SOP, mga accountant. Kasi sa hanggang ngayon yata, may issue pa sa pagitan ng Manila City Government at saka yung Archdiocese of Manila dahil sa mga itong commercial income nga ng Archdiocese of Manila. Yes, narinig ko yan na nung araw yata nagkaroon ng a little agreement na practically all the properties of the Archdiocese would be beyond taxation. I do not know that. Ang sabi ko lang, the standard operating procedure is that there are taxable and non-taxable income. Tapos ang kwento. Okay. Napakalinaw po. Maraming salamat, Archbishop Emeritus Oscar Cruz.